Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Ashley took a long, steady breath, hindi dahil sa papalipad na eroplanong sinasakyan niya, kaya siya nahihilo. Sanay siyang magbiyahe. Eroplano at hotel sa sari-saring bansa ang naging tahanan niya ng nakaraang 5 taon. Sa edad na 26 ay hindi na mabilang na flights sa di mabilang na destinasyon ang nagawa niya. Nahihilo siya dahil sa anticipation. 9 na taon nang umalis siya sa Pilipinas na isang teenager at ngayon ay babalik siya. She had matured into a beautiful, smart, and successful woman. Nahihilo siya dahil sa kakarapin niya sa Pilipinas. You can handle this, girl. Bulong niya sa sarili. Naramdaman niyang tumingin sa kanya ang katabi sa upuan, isang matandang lalaking foreigner. Is there any problem? Usisa nito. Ngumiti siya. No problem at all. And then she closed her eyes. Yes, all grown up, pero hindi minsang itinanong niya sa sarili kung kailan niya mababawi ang tiwala sa sarili na hawak niya when she was 17 at naniniwalang sa kanya umiinog ang mundo. 17 years old siya noon. Missy, please, you have to do this for me. Nakaupo siya sa ibabaw ng formica top ng modernong kusina ng mga Alejandro. Si Missy Alejandro ang kanyang best friend. Nagsimula ang pagkakaibigan nila sa kiddie pool ng Alabang Country Club, kung saan miyembro ang kani-kanilang mga pamilya. No, sagot nito sa tono ng exclusive school for girls na kapwa nila pinapasukan. Ang kolehiyo na kung saan identified ang mayayamang estudyante ng school na iyon. Hay nako, Ashley Moira Fernandez. I know you always got your way. Ano ba? Over ka. I don't always get my way. Mariing pagtanggi niya. Besides, that's not the point. Kapag hindi mo ito ginawa for me, hindi ko kakayanin. Sumubo si Missy ng chocolate-flavored ice cream. Nilunok muna nito iyon bago nagsalita. Please, cut the melodrama. Unang-una, paano kita mapapapasok sa party ni Raymond ni ako nga hindi invited? Para namang you don't know na wild nga yung team ng party, diba? For the boys lang yun, no? And for the fast girl, if you know what I mean. I know. Nabalitaan niya ang tungkol sa party sa isang college student mula sa parehong school at taga-Alabang Village din na kagaya nila. Ang okasyon lang naman ay college graduation ni Raymond Alejandro, pinsan ni Missy at one and only crush ni Ashley. Balitang-balita na ang unconventional na mga magulang na binata ay masyadong naseseryosohan sa panganay na anak, kung kaya bago ito pumunta ng Amerika para doon ipagpatuloy ang kurso sa medicine ay bibigyan ito ng isang engranteng graduation party. Balita rin na babaha ang alak at babae, the fulfillment of all young men's fantasies. May invited pang araw na mga GRO sa party na gaganapin sa bahay ng mga ito sa Ayala Heights. Unfortunately, by invitation only ang party at strictly no minors allowed, kaya ang kaibigan si Missy lamang ang pag-asa niya para makapasok sa party. Please, Missy. Nagagasgas na ang pangalan ko sa kauulit mo. Sasabihin mo na naman iyang litanya mo tungkol sa fact na hindi ka pinapansin ng pinsan ko bilang isang woman, dahil hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip niya yung 7 years old na bata na sinagip niya sa swimming pool. But it's true. Tingin niya sa akin, I'm still the 7-year-old kid that he needs to patronize. He needs to see me in a totally different light. Nagbuntong hininga si Missy. Hay nako, ano ba kasing nakita mo riyan sa pinsang kong yan? As far as I know, never pa nga nagka-girlfriend yan. Over naman kasi sa pagka-nerd. Excuse me, hindi siya nerd. He is genius. Pagtatanggol ni Ashley sa long-time crush niya na si Raymond. Meron itong soulful eyes at ngiti na kaiingkitan ng mga modelo ng toothpaste. Si Raymond nagagraduate ng summa cum laude ng kursong molecular biology. Raymond is handsome and brilliant and wonderful. Nakibit ito ng balikat. Whatever. Sis, ito lang ha. Pakinggan mo ako.
Pagpupumilit pa rin niya. Alam ko na wala kang invitation pero I'm sure meron si Mickey. Si Mickey ang nakakatandang kapatid ni Missy. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin yung invitation niya at ibigay sa akin. Ako nang bahala from there. Hay naku, ano ka ba? Danger zone ng kwarto noon, no? For all I know, may mga wild animals na nakatira sa ilalim ng basura niya. How could I find a piece of paper there? Besides, I have to live with him in this house. He will make my life a living hell kapag nahuli niya ako nakikialam sa things niya. Duh! Tiningnan niya ang kaibigan na parang hindi ito marunong mag-isip. Bakit ka pa huhuli kaya? Besides, kilala naman ng lahat what a slob Mickey is. Walang magugulat kung makakawala siya ng isang pirasong invitation. Beeper nga niya linggo-linggo nawawala. No! Matigas na tanggi nito. One more thing. Ano na lang ang sasabihin ng daddy mo? My God! Alam ko na susunod niya lahat ng gusto mo. That's why you turn out to be such a brat. Stop calling me a brat. As if naman hindi ka rin brat. Ikaw nga dyan mas brat pa. Excuse me. Panisenteng tanong ni Missy. Besides, hindi ako ang pinag-uusapan natin kundi yung sitwasyon nyo ng dad mo. We know kung gaano siya kahigpit when it comes to these things. Do you remember nung nahuli ka niyang may kausap na cutie na guy sa kantin? Grabe, I totally hated it. Pati ba naman andin natin gusto niyang demanda for negligence? As if, ano naman kaya ang pwede mangyari sa school canteen? Naalala nila pareho ang araw na yon dahil it took Ashley 2 days to convince her father to drop the issue. Pati si Missy ay hindi makapunta sa bahay nila dahil sa takot makasama sa pagsisermon ng daddy niya. What do you think he'll do kapag nadiskubre ito ng daddy mo at nalaman niyang may kinalaman ako? I swear to God, baka ipalital injection ako noon. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kaibigan. She was such a daddy's girl. Alam niya na kahit ano ay ibibigay sa kanya ng ama who was an NBI assistant director. Mula nang mamatay ang mami niya when she was 8, naging overcompensating si Mr. Sergio Fernandez sa pagbibigay ng mga bagay sa kanya. Pero kasabay niyon ang pagiging sobrang higpit. Kahit ano ay ipagkakaloob sa kanya maliban sa freedom with boys. It was as if nakakatakot itong mahusgahan na mali ang pagpapalaki sa anak as a single parent kaya hinihigpitan siya nito ng sobra. At the age of 17, siya na nga lang yata ang kilala niya na never pa nakipag-date. Ultra-conservative ang daddy niya at masunurin siyang anak. Pero hindi ito normal na circumstance. Sa August pa aalis si Raymond pero wala na siyang makukuha pang ibang pagkakataon to play dress up para mapansin ng lalaki pagkatapos ng party na iyon. Buong-buo na ang plano niya. I would just die kapag hindi ako nakapasok sa party na to. Sa kanya naisip makipag-bargain sa kaibigan. Please, kapag naikuha mo ko ng invitation, I will be your slave for a day. And then, ititreat kita every recess for 1 week. Dalawang magkasunod na subo ng ice cream ang nilinok ni Missy bago ito ngumiwi. Wait, brain freeze. Iniisip nito kung iyong ice cream ang dahilan ng biglang sakit ng ulo o ang pangungulit ng kaharap. Okay, I will do it. Ikukuha kita ng invitation pero slave kita for 2 days and libre mo ako for 2 weeks. At higit sa lahat, kapag nahuli ka, wala akong kinalaman sa nangyari. Napangiti siya. Itinaas ang kanang kamay. Girl Scouts honor. Gosh, you're such a sucker. Actually, I would have done it for nothing, sabi nito. Oh, nagkibit balikat siya. Okay lang yun. Kung 1 buwan nga ang hiningi mo, papayag pa rin ako. Plus, I would have thrown in yung bracelet ko na matagal mo nang gusto. But then, hindi na natuloy ni Ashley ang sasabihin nang maramdaman ang taba ng table napkin na ibinato ni Missy sa kanya. Magtagumpay kaya si Ashley sa binabalak niya na pag-attend ng party? At ito na ba ang daan upang siya ay mapansin ng binata? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!